Ito ang mga kaabang-abang na mga eksena ngayong Wednesday, August 21. Sa ating pagpapatuloy ng FPJ Batang Quiapo, sa pagkapanalo nila ng isang mamahalin na sasakyan ay nagdesisyon silang ibenta na lang ito at gawing pera, kaya naman nagtungo na lang sila sa isa nilang kilalang bumibili at nagbebenta ng mga mamahaling sasakyan, kaya naman nagsabi itong si Tanggol at sinabing ibebenta niya kay Raul ang kanyang sasakyan. Mapunta naman tayo kanila Ramon at Don Pacundo. Sa kanilang pagkikita ay binayaran na nga ni Don Pacundo ang kanyang utang sa mga Montenegro, ngunit hindi ito nagustuhan ni Ramon dahil diamante at droga ang mga binayad sa kanya ni Don Pacundo, kaya naman sa kanyang sobrang galit ay binunot niya ang kanyang baril at tinutukan sila Don Pacundo. Doon nga ay galit na nagsabi itong si Ramon Montenegro at sinabing, "Sabihin mo sa akin ang totoo, saan mo ginamit ang pera ko?" Mapunta naman tayo sa simbahan kung saan ikakasal itong si David at Catherine. Sa pag-uusap nila ni Olga ay sinabi ni David na matagal niya nang hinihintay ang araw na ito, kung saan ikakasal siya kay Catherine. Mapunta naman tayo kay Mamita at Catherine, kung saan sila ay paparating na rin sa simbahan kung saan sila ikakasal ni David. Sa kanilang pagdating ay siya namang pagdating din ni Camille upang pigilan ang magaganap na kasalan ni David at Catherine, at doon nga ay nakita ni David si Camille sa labas ng simbahan. Samantala, sa pagdating nga ni Camille sa simbahan ay palihim namang lumabas itong si David para salubungin si Camille at para rin hindi makapag-iskandalo itong si Camille sa kanyang kasal. At sa kanilang pagtatalo ay sinabi ni Camille kay David na sasabihin niya ang buong katotohanan, at doon nga ay tinangka ni Camille na pumasok sa loob ng simbahan, ngunit pinigilan siya agad ni David at doon nga ay hinawakan niya si Camille, at sa kanyang paghila sabay suntok, kaya naman bumagsak itong si Camille. Dahil hindi na nga nahabol pa ni Camille itong si David ay natuloy na ang seremonya ng kasal nila ni Catherine, na kung saan ay pilit namang kinakatok ni Camille ang pintuan ng simbahan. Samantala, habang nagaganap nga ang seremonya ng kasal ni David at Catherine ay hindi mapakali etong si Catherine at napalingon ito sa labas ng simbahan, na kung saan ay meron siyang naririnig na kumakatok sa pintuan ng simbahan. Habang nasa labas nga si Camille at kumakatok sa simbahan ay bigla na lang sumakit ang kanyang tiyan at doon nga ay nahilo ito hanggang sa bumagsak at gumulong sa hagdanan. Bumalik naman tayo kanila Tanggol, dito nga ay nagsimula na silang magtawaran ng presyo sa sasakyang napanalunan nila Tanggol sa sugal. Sinabi nga ni Raul na kukunin niya ang sasakyan ni Tanggol ng 12 million, ngunit tumawad naman itong si Tanggol at sinabing, "Dagdagan mo pa Raul, dahil sabi ng babaeng may-ari niyan ay 19 million ang halaga," at sa sandaling yun ay biglang dumating ang tauhan ni Raul at sinabing, ang kotseng napanalunan nila Tanggol ay carnap galing sa BGC. Doon nga ay nagulat sila Tanggol sa nabalitaan nila. Naisahan nga talaga sila Tanggol ni Diana. Ano kaya ang gagawin ni Tanggol dahil talagang nakaisa si Diana sa kanila? Abangan natin sa susunod na kabanata ng FPJ Batang Quiapo. Please like and subscribe my channel for more. Maraming salamat po.